Major General Jubito Palparan Jr. pangalang nagbigay kilabot sa mga makaliwang grupo dahil sa angking galing nito at talas ng pag-iisip at lupit pagdating sa bakbakan. Gayon din naman sa pagpigil ng bantang rebelyon sa bansa. Tumatak at umukit ng sariling pangalan sa mundo ng kabayanihan na kung saan ito nabigyan ng iba't ibang parangal dahil sa kagitingan gaya ng Military Merit Medal, Wounded Personnel Medal, Distinguished Service Star Award, Gawad sa Kaunlaran Award at kung ano-ano pa. Sa likod ng ipinamalas na kagitingan, naging kalaban mismo ng magiting na General ang batas na kanyang pinagsisilbihan matapos mahatulan ng life imprisonment o reklusyon perpetua. Ayon kay Palparan, napagkaisahan lang naman daw siya ng mga taong nakasama niya ng panahon ng kanyang panunungkulan. Isa sa mga binitawang salaysay ni Palparan ay inirigalo siya ni Dilima kay Joma bilang ganti sa pagpuna nito ukol sa malaking ugnayan nito sa asawa ni Joma Sison na si Julie Dilima. Kaya naman aalamin natin sa vlog na ito kung paano humantong sa pagkakabilanggo ang isa sa pinakamagiting na general sa ating hukbong sandathan at tinaguri ang berdugo ng mga rebelde at bayani na itinuring ng bansa. Ipinanganak noong Setyembre 11, 1950 sa siyudad ng Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Sa edad na 20, natapos ni Palparan ang kursong Business Administration sa University of East sa Manila noong 1971, ngunit hindi niya nagamit ang kursong napili bagkus pumasok sa military service noong 1973. Dito na naglingkod si Palparan sa Armed Forces of the Philippines bilang isang lieutenant na nakadestino sa Basilan at Sulu ng 8 taon. Sa mga sumunod na taon, buwan ng Enero 1974, unang na talaga sa isang combat duty si Palparan kasama ang 24th Infantry Battalion sa mismong isla ng Sulu. Ngunit sa kasunod na buwan nang mapasabak sa bakbakan si Palparan nang makasagupa nito sa may tindahan ng Sulu ang MNLF fighters na umatake sa 24th Infantry Battalion. Matapos sunugin ito ang kabisera ng Hulo na ikinasawi ng 3,000 sibilyan. Matapos ang isang matagumpay na engkwentro, agarang nakuha ni Palparan ang kauna-unahan niyang parangal at ito ang Combat Medal. Ngunit sa parehong taon, buwan ng Agosto, munti ka nang matanggal sa serbisyo si Palparan matapos niyang pangunahan ang 12 kasapi ng 24th Infantry Battalion o kilala bilang codename Wildcats para i-rescue ang mga kasamahan nilang inatake ng mga sundalong marine sa pier ng Zamboanga na nagresulta sa pinakamalaking misencounter sa unit ng AFP. At sa paglipas ng taon, buwan ng Oktubre, petsa Agis, taon ng 1977, nangyari ang Patikul Massacre na kung saan brutal at patraidor na pagtumba ng mga MNLF sa pamumuno ni Osman Ali kay Brigadier General Chodolfo Bautista na Commanding General ng 1st Infantry Division. Matapos magkasundo ang panig ng MNLF at Armed Forces of the Philippines na magtagpo para sa isang peace dialogue sa public market ng Barangay Dangog, Patikol, Sulu kasama ang buong tropa ni Brigadier General Chodolfo Bautista na siya namang Commanding General ng 1st Infantry Division. Bago pa lang nila marating ang pagdadausan ng peace talk ay agad na silang pinaulanan ng bala sa hindi matukoy na mga direksyon na kung saan ikinalagas ng 35 kasundaluhan. At dahil sa insidenteng ito, isang operasyon ang ikinasa ng Armed Forces of the Philippines upang tugisin ng MNLF leader na si Osman Ali at ang kanyang mga kasamahan, habang si Lieutenant Palparan at ang kanyang Delta Team ay naatasan kasunod na taon, buwan ng Pebrero 24 sa taon ng 1978. Isang sagupaan ang naganap sa tropa ni Palparan kasama ang Delta Company 24th Infantry Battalion laban sa 150 mga rebelde sa Mount Sinumaan sa Patikol, Sulu. Sa magdamagang palitan ng mga putok, lagas ang 21 tauhan ng mga rebelde habang 13 sundalo naman ang nasawi. Dahil sa katapangang ipinakita ni Jubito Palparan, kagad siyang nagawaran ng Gold Cross Medal sabay ng pagtaas ng kanyang ranggo. At halos sa 3 dekadang pamamalagi ni Palparan sa isla ng Mindanao na kung saan siya nahubog ng gusto sa bakbakan, sakripisyo, hirap at tagumpay na pinagdaanan at ang mismo niyang pinakitang kabayanihan. At sa paggulong ng mga dekada, patuloy nang nadistino si Palparan palabas sa isla ng Mindanao. At sa pagkakataong ito, mula noong taong 2001 hanggang taong 2003, nadistino si Palparan sa Mindanao bilang commander ng 204th Brigade na kung saan matunog ang kanyang pangalan bilang kinatatakutang destroyer ng mga rebelde na kung saan inaalyasan siya bilang isang berdugo. Taong 2003 hanggang 2004, naging commander ng Philippine Humanitarian Contingent si Palparan matapos mag-deploy ang Pilipinas ng 51 kasundaluhan. At pagkatapos ng taong 2004
2004 pagkatapos ng withdrawal ng Pilipinas sa Iraq. Tuluyan ang napromote si Palparan bilang Major General. Kasunod ng parehong taon, buwan ng Agosto 2005, na destino si Palparan sa Eastern Visayas na kung saan commanding general pa din ito ng isang infantry division o stormtroopers. At dahil sa kampanya ni General Palparan kontra komunista, sinabi niyang halos nabura na niya ang 80% mga komunista sa buong Pilipinas at kaya pa itong ituloy kung di lang siya malilipat sa Central Luzon. At kasunod naman ng kanyang paglipat, hawak pa din niya ang titulo bilang isang commanding general ng 7th Infantry Division ng Central Luzon na siya pa rin niyang pinanghahawakan hanggang sa kanyang pagre-retiro. Noong Setyembre 11, 2006, kasabay ng kanyang ika-56 na kaarawan matapos ang pagre-retiro ni General Palparan sa serbisyo. Nag-iwan ito ng magandang istorya sa hukbong sandatahan. Ganun pa man, umani naman ito ng iba't ibang akusasyon gaya ng pagkakasangkot niya sa ibang mga extrajudicial abstraction, pagpaslang sa ilang mga politiko sa pamahalaan at marami pang iba. Isa sa mga kasong nagdiin kay Palparan ay ang pagkakasangkot niya sa human rights group na Karapatan, na kung saan na iuugnay siya sa pagtumba sa ilang mga human rights defender na sina Eden Marsilanan, sekretary ng Karapatan ng Southern Tagalog Region, at Eddie Gumanoy, chairperson sa Katipunan ng Samahang Magbubuti sa Timog Katagalugan. Ngunit sa pag-iimbestiga ng Commission of Human Rights, walang sapat na ebidensya ang nakalap upang tuluyang panagutin si General Palparan. Dito na din nakatanggap ng kaliwat kanang death threat si General Palparan sa mga rebelde, bagay na binansagan sa kanya ng mga rebelde bilang the walking dead man. Bagay na tinawanan lang niya at hindi nagpa-apekto bagkus tumakbo pa sa politika bilang figurehead ng party list na bantay na may advocacy ang anti-komunista. At sa paglipas ng mga taong December 2011, nadawit ang pangalan ni Palparan sa 2 counts of kidnapping and serious illegal detention na nag-uugnay sa pagkawala ng 2 babaeng komunista ng UP Diliman na kinilalang sina Sherlyn Cadapan at Karen Impeno noong 2006 sa Hagonoy, Bulacan. At dahil sa paglabas ng isang testigo na si Raymond Manalo na kung saan lalong nagdiin kay Palparan matapos isinalaysay ang witness ang kanyang affidavit na kung saan pinahihirapan ni Palparan at ng kanyang mga tauhan ang mga biktima na pilit itong pinaamin sa pagkakaugnay nila sa mga komunista. At pagkatapos ng ilang taong paglilitis, tuluyan ang nasampahan ng kaso si General Palparan noong 2011. Ngunit nagtangka pa itong lumabas ng bansa para tumakas. Ngunit agaran din naman itong naharang matapos ipinataw ang hold departure order. Pagamat nahuli man siya ng mga otoridad sa mga oras na yon. At agaran din naman siyang pinakawalan at hindi na detained dahil sa kawalan ng warrant of arrest. Ngunit ng araw ding yaon matapos mailabas ang warrant of arrest ay tuluyan ng nakaiskapo si General Palparan at nagtago na sa batas. Matapos ng pangyayaring yon, dito na ikinasa ang malawakang manhunt kay General Palparan na kung saan meron itong patong na 500,000 pesos. At dahil sa talagang madulas, by 2012 mas lalo pang tinaasan ng patong na reward money sa ulo ni Palparan na umabot na sa 1 milyong piso at kinalaunay umabot pa ito sa 2 milyong piso. Sabi nga, lahat ng bagay ay may katapusan. Bagamat sa halos 3 taong pagtatago ay tuluyan ang nasakote ng NBI si General Palparan sa kanyang bahay na matatagpuan sa Santa Mesa, Manila. At dahil sa pagkakadakip kay General Palparan, kitang-kita ang matinding stress at pagbagsak ng kanyang katawan. At sa ginawang press con matapos mahuli si Palparan, isa lamang ang hiling nito, ang seguridad ng kanyang buhay at patas na paglilitis. At sa paggulong ng mga pangyayari sa taong 2018, tuluyan ang nahatulan si Palparan na kasong habang buhay na pagkakabilanggo, kasama pa ang 2 nitong mga tauhan para sa 2 counts of kidnapping at serious illegal detention. Matapos ito, pinagbabayad din sila ng 100,000 sa kasong kidnapping at 200,000 para sa moral damages. At pagkatapos niyang mahatulan, ikinulong siya sa maximum compound sa New Bilibid Prison, Muntinlupa City. Ano sa tingin niyo mga kabayan? Isa ba siyang bayani o isang kriminal? Kung naliwanagan kayo sa buhay ni General Palparan, mag-iwan ng komento sa baba at inuulit ko, walang maidudulot na mabuti ang kasamaan. Hanggang sa muli, ito nga pala ang inyong Kuya Frank. Paalam.